Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo, Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Sa pakikipagtulungan pa rin po yan ang ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga napapanahong balita, mahahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports, showbiz. Antabayanan po, sasayin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mahigpit na pagbabantay sa kanlaon iniutos ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga Local Government Unit o LGU sa Negros Island. Si Mary Albastasa sa balita. Tinututukan na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na pamahalaan sa Negros Island kasunod ng muling pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa DILG, naglabas na ito ng direktiba sa mga LGU na tiyaking nananatiling nakalikas ang mga residente na nasa loob ng permanent danger zone habang mahigpit na binabantayan din ang mga komunidad na nasa loob ng 6-kilometer radius. Pinag-iingat din ang mga lugar na posibleng daanan ng dahal. Inatasan na rin i-activate ang kanilang mga Emergency Operations Center at ipatupad ang Operation Listo Protocols para sa Kanlaon. Samantala, pinapayuhan naman ng mga residente na magsuot ng face mask, iwasan ng matagal na pananatili sa labas at magpatingin sa doktor ng mga bata, matatanda, buntis at may sakit kung makararanas ng epekto ng ashfall. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mary Albastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Philippine Red Cross nagtaas ng alerto kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Detalye mula kay J. Mark Dagala. Agad na kumilos ang Philippine Red Cross para maghanda at tiyakin ang mabilis sa pagresponde sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Alinsunod dito sa direktiba ni PRC Chairman at CEO Richard Gordon na tiyakin ang kanilang kahandaan at mailatag ang kanilang 4Ps o Predict, Plan, Prepare, and Practice. Ayon sa Red Cross, mahigpit ang ginagawa nilang pagbabantay sa lahat ng kanilang areas of responsibility at inihahanda rin ang mga lokal na ospital sa potensyal na mga admission. Naka-alerto rin ayon kay Gordon ang lahat ng kanilang emergency at medical staff, gayon din ang rescue volunteer para sa kagyat ng deployment. Nakaposisyon na rin ang mga N95 mask para ipamahagi sa mga apektadong residente mula sa ashfall. Gayon din ang kanilang mga asset gaya ng payloader, water tank at food trucks para sa deployment. Dagdag pa ni Gordon, naka-standby na rin 24/7 ang kanilang mga ambulansya at pinagana na rin ang 140 volunteers ng Red Cross sa mga lugar na apektado. Hinikayat ng PRC ang lahat na maging mapagmatsyag at sundin ang tagubilin ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mas marami pang senior positions sa mga guro bubuksan ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng pagsisikap ng administrasyon na mabigyan ng promosyon ang mga public school teachers at walang magretirong Teacher 1. Magbabalita si Alvin Baltazar. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang kanyang administrasyon para palawakin ang oportunidad para sa promosyon ng mga guro. Ito ayon kay Pangulong Marcos ay isa sa katuparan sa pamamagitan ng pagbubukas ng marami pang senior positions. Sa ngayon ay nasa 16,000 guro na sa buong bansa ang nakabenepisyo sa Career Progression Program at nakalasap na ng promosyon. At sa datos ng DepEd, nasa 40,000 mga applications ang under review o pinag-aaralang maipromote pa. Ang hakbang ayon sa Pangulo ay bunga na din ng pagnanais ng kanyang administrasyon na masuklian ang sakripisyo ng mga guro at katuparan ng kanyang pangako na walang sino man teacher ang magre-retire na Teacher 1. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Patuloy din natin pinalalawak ang oportunidad para sa promosyon ng mga guro sa pamamagitan ng pagbubukas ng mas maraming senior position. Walang sino man na teacher ang magre-retire na Teacher 1. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng guro sa pampublikong paaralan na pinaka-hardworking na public servant. Binigyan din ito ng Pangulo ng pangunahan niya ang panunumpa ng mga bagong promote na mga guro at school head ng Bulacan at Pampanga sa ilalim ng Expanded Career Progressive System. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., patuloy na kinikilala ng pamahalaan ang lahat ng mga guro na humuhulma sa kinabukasan ng mga mag-aaral at ng buong bayan. So today, as you take your oath, you reaffirm the belief that every Filipino child deserves a fair shot at a brighter tomorrow. Bawat lesson plan na ginawa ninyo, bawat karanasan sa silid-aralan na nililikha ninyo, bawat mabuting asal na itinuturo ninyo, doon unti-unting nabubuo ang kumpiyansa at pangarap ng ating mga estudyante. Iit din ni Pangulong Marcos Jr. na walang katumbas ang sakripisyo ng ating mga guro. Aniya mula sa pagising sa umaga, sa maghapong pagtutok sa pagtuturo sa mga estudyante hanggang sa gabi ay nagtatrabaho ang mga guro para naman mag-check ng mga papel at asignatura. Dagdag pa ng punong ehekutibo, katuwang din ang mga guro kapag kinakailangan ng bayan sa presinto tuwing eleksyon, sa pagsasagawa ng sensus sa mga komunidad at sa anumang tungkulin na kinakailangang gampanan. Ayon pa sa Pangulo, hindi siya papayag na hindi masusuklian ng lahat ng sakripisyo ng ating mga guro. Hindi ako papayag na hindi masuklian ang inyong sakripisyo. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbang upang marami pang guro ang tumaas ang posisyon at kagaya ng aking ipinangako, walang sino man na teacher ang magre-retire na Teacher 1. I have always believed that the true measure of a nation's progress is the kind of future that we prepare for our youth. Policies and programs set the direction, but it is through you, our teachers, that these aspirations take root and grow. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague alinsunod sa batas ayon sa Malacanang. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Nakaangkla sa itinatakda ng batas ang pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng inilabas na waiver ng dating Pangulo na hindi siya dadalo sa kanyang confirmation hearing dahil hindi anya nito kinikilala ang jurisdiksyon ng International Criminal Court. Binanggit din ito na pera ng taong bayan ang ginamit sa pag-arkila ng private jet na naghatid sa kanya sa The Hague. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Castro na ang naging hakbang ng
ng pamahalaan ay nakaangkla sa Section 70 ng Republic Act No. 9851. Malinaw anya sa batas na kung ang isang kaso ay dinidinig na sa isang international tribunal, maaaring hayaan ng gobyerno na doon na magpatuloy ang proseso. Ipinaliwanag din ng palasyo na bukod sa pakikipag-ugnayan sa Interpol, mayroon pa ring tinatawag na residual obligation ng Pilipinas kaugnay sa panahong miyembro pa ito ng International Criminal Court. Ibig sabihin kahit hindi na anya kinikilala ng pamahalaan ng kasalukuyang jurisdiksyon ng ICC, ibang usapin pa rin kung ang mga alegasyon ay naganap noong saklaw pa ang bansa ng nasabing korte. At yun po ang ginampanan at yun ang naging paraan ng gobyernong ito para po makamtan ang sinasabi nating hustisya ng mga nag-complain or kahit po ang akusado. Kung taxpayer po ang ginamit ito lang po ay naaayon sa batas dahil gumaganap lang po ang gobyernong ito sa kanyang katungkulan maliban po sa sinabi nating pag-cooperate with the Interpol, pagpapatupad ng batas na RA 9851, meron din pong residual obligation ang administrasyon na ito upang ipatupad ang napagkasunduan na nung tayo pa ay miyembro ng ICC o ng Rome Statute. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Wala pa sa isipan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon ang pamumulitika o paghahanap ng sinumang kandidato para sa 2028 elections. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, nakatutok ang Pangulo sa pagtatrabaho at sa pagsasaayos sa isyu ng pagbaha at pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Anya darating ang panahon para pag-usapan ang patungkol sa eleksyon. Wala pa po sa isipan ng Pangulo at ng administrasyon na ito ang patungkol sa pamumulitika o humanap ng sinumang kandidato para sa 2028. Darating po ang panahon na yan. Sa ngayon po, ang tutok po ng Pangulo ay trabaho. Ayan po, ayusin ang mga issue patungkol sa baha at ang pag-angat po ng ekonomiya ng bansa. Communications Undersecretary, Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Political branding sa mga food aid program ng pamahalaan dapat nang ipagbawal. Balita mula kay Kathleen Forbes. Itinutulak ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno ang tahas ng pagbabawal sa paglalagay ng political branding sa mga food aid program ng pamahalaan. Sa pagdinig ng House Committee on Human Rights hinggil sa panukala para sa Right to Adequate Food Framework Act, iginit ni Jokno na hindi dapat gamitin ang ayuda bilang kasangkapan sa politika. Ayon sa kanya, dapat may kaakibat na criminal liability ang mga mapatutunayang may diskriminasyon sa pamamahagi ng pagkain. Mungkahi rin ang mambabatas ng paglikha ng anonymous grievance mechanism upang makapagsumbong ang mga pamilyang hindi nabigyan ng sapat na tulong at agad itong maaksyonan. Kasama rin sa kanyang panukala ang pagtatatag ng isang transparent na beneficiary system na may sapat na privacy safeguards upang matiyak na makakarating ang ayuda sa tunay na benepisaryo. Diin ni Jokno na ang pagkain ay karapatan at hindi dapat ituring na utang na loob sa sinumang politiko. Isinusunod din niya ang pagkakaroon ng automatikong congressional review kapag hindi natutupad ang hunger target sa loob ng 2 magkasunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Foreign Affairs o DFA kinumpirmang umabot na sa 7 Pilipino ang kasalukuyang nakikipaglaban kasama ang Russian forces. Mag-uulat si AJ Ignacio. Umabot na sa 7 Pilipino ang nakumpirma ng Department of Foreign Affairs na kasamang nakikipaglaban sa bansang Russia at Ukraine. Ayon kay Foreign Affairs Spokesperson Assistant Secretary Angelica Escalona na nasa 5 ang patuloy na nakikipaglaban sa mga oras na ito at isa ang namatay sa pakikipaglaban sa Kramatorsk District sa Donetsk region. Dagdag pa ni Escalona na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't iba pang mga otoridad mula sa Russia at Ukraine maging sa Red Cross para sa sitwasyon ng iba pa nating mga kababayan. Samantala, patuloy naman ang verification ng kanilang tanggapan kung may mga Pilipino na itala rin bilang mga prisoners of war sa bansang Ukraine. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Senate inquiry tungkol sa pagsunod ng mga ahensya ng gobyerno sa mga probisyon ng 2026 General Appropriations Act o GAA isinusulong ng Senate Finance Chief. Narito si Nympha Asuncion. Naghain si Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian ng isang resolusyon na humihiling sa kinauukulang komite ng Senado na siyasatin at pusisiin ang mga plano at programa ng gobyerno sa paggasta ng 2026 national budget. Sa Senate Resolution 299 ng Senador, layong tiyakin ang ganap na pagsunod ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga probisyon ng 2026 General Appropriations Act o GAA para patatagin ang fiscal management ng bansa at mapigilan ang maling paggamit ng pondo ng bayan. Ayon kay Gatchalian, kailangang tiyakin na ang mga prioridad na programa ay naipapatupad kasabay ng pagprotekta sa integridad ng pambansang budget at pag-institutionalize ng mga reformang nakatuon, mas transparent, disiplinado at accountable na paggamit ng pondo ng bayan. Nais ring matiyak ng Senador na naipapatupad ang maayos ang mga special provision na ilagay sa 2026 GAA. Kabilang ang provision tungkol sa pagtatatag ng isang online transparency dashboard kung saan dapat nakapaskil ang mga project details at supporting documents, source of funding, mode of procurement, proof of coordination sa mga LGU kung saan ipapatupad ng isang proyekto, quarterly update at geotag photos ng isang proyekto. May provision din tungkol sa pagsuporta sa Citizens Participatory Audit Program ng COA at ang anti-EPAL provision. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pag-imprenta ng balota para sa Antipolo City Special Elections simulan na ng Commission on Elections o COMELEC. May report si Lawrence Tanhoco. Nakatakdang mag-imprenta ang Commission on Elections ng 252,793 ballots para sa nakatakdang special elections sa ikadalawang distrito ng Antipolo City sa March 14, 2026. Ayon sa COMELEC Ballot Production Committee, sisimulan ang pag-iimprenta ng mga opisyal na balota at accountable forms ngayong araw, February 20, 2026 sa National Printing Office sa Diliman, Quezon City. Target ng ahensya na matapos sa loob lamang ng isang araw ang kabuang pag-iimprenta upang matiyak ang maagap na deployment ng mga balota bago ang halalan. Alas 8 ng umaga nakatakda ang test prints habang alas 9 naman ng umaga sisimula ng opisyal na pag-iimprenta. Isasagawa ang special election upang punan ang nabakanting pwesto sa Kamara para sa ikadalawang distrito ng Antipolo City. Tiniyak naman ng Commission on Elections ang isang transparent at ligtas na proseso ng pag-iimprenta upang mapanatili ang integridad ng halalan. Inaanyayahan din ng mga observers at miyembro ng media na mag-monitor sa isasagawang pag-iimprenta alinsunod sa tinakdang schedule para sa halalan sa March 14. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mas pinalawak pa ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang programang Oplan kontra baha sa Bicol Region. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni Communications Undersecretary Palace Press Officer Claire Castro na tinututukan na ng doble kayod ng DPWH sa paglutas sa problema ng pagbaha sa mga mabababang lugar sa rehiyon. Anya nilinis ang mga kawani ng DPWH sa mga daluyan ng tubig sa iba't ibang bahagi ng Bicol para maiwasan na ang pagbaha sa oras ng kalamidad. Nilinis ng mga tauhan ng ahensya ang mga estero, kanal at ilog upang tanggalin ang bara at panatilihing maayos ang daloy ng tubig sa mga ito. Malaking panatagan ito lalo na sa mga komunidad sa lugar na madalas nagtitiis sa masamang epekto ng baha. Communications Undersecretary, Palace Press Officer, Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kalakalan sa Philippine Stocks Exchange o PSE umakyat sa ikalawang sunod na araw matapos magbawas ng interest rates ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Si Melanie Valdos Reyes sa report.
Nagpapatuloy sa pangalawang araw ang pag-angat ng merkado sa bansa matapos bawasan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng karagdagang 25 basis points ang monetary policy rate nito. Tumaas ng 0.19% ang pangunahing index ng Philippine Stock Exchange sa 6,400 puntos habang umakyat naman ng 0.15% ang mas malawak na All Shares Index sa 3,500 points. Dahil sa hakbang ng BSP, bumaba ang target reverse repurchase rate sa 4.25%, ang overnight deposit rate sa 3.75% at 4.75% naman ang overnight lending rate. Ayon sa BSP, mabagal na demand sa loob ng bansa ang patuloy na nakaapekto sa takbo ng ekonomiya. Gayunman, inaasahan ng Central Bank ang pagbangon ng ekonomiya sa ikalawang kalahati ng taong 2026, bagamat nakasalalay ito sa muling pagbabalik ng kumpiyansa ng merkado. Tiniyak din ng Monetary Board na mananatili itong mapagmatyag at gagabayan ng mga papasok na datos, partikular ang inflation. Iginit pa ng BSP na pananatilihin itong nakaayon ang mga polisiya sa layuning mapanatili ang price stability na mahalaga para sa tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya at paglikha ng trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, muling nanindigan ng National Maritime Council o NMC na matagal nang existence sa mga mapa ang West Philippine Sea o WPS, simula lalo na nang ipanalo ito ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling. Sa programang Global na Tayo, sinabi ni NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez na isabatas ang WPS noong 2012 sa ilalim ng Administrative Order 29 na pinirmahan ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Pinagtibay pa ani ito ng Republic Act 9522 na tumutukoy sa baselines ng Pilipinas at Republic Act 12064 na siya namang tumutukoy sa maritime zones ng bansa. Matatanda ang una nang nagpahayag si Senador Rodante Marcoleta na non-existent ang WPS sa mga mapa dahil walang eksaktong coordinates ito. Unang-una, actually, yung West Philippine Sea ay naisabatas natin yan yung 2012 under Republic Act under Administrative Order 29 na in-issue dati ng Pangulong Aquino, no? Tapos doon sa Administrative Order na yon na nag-issue rin tayo ng Republic Act 9522 designating the baselines. Tapos yung sinasabi sa West Philippine Sea as defined by this law and to include yung recent law natin na RA 12064, dinefine yung West Philippine Sea, ito ay yung mga maritime areas. Pag sinabing maritime areas, katubigan, no? Katubigan, maritime areas or zones of the Philippines na including yun yung mga low tide elevation na nasa western side ng ating archipelago. Okay. So basically maritime areas yun. It's not basically a region but a maritime area. Okay. So i-distinguish natin yun. National Maritime Council, NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iminungkahi ni Philippine Business for Education President o PBED President Chito Salazar ang Public-Private Partnerships o PPPs bilang isa sa solusyon sa reformang pang-edukasyon ng bansa. Sa programang Global na Tayo, sinabi ni Salazar na partikular na makatutulong ito sa pagresolba sa kakulangan ng mga silid-aralan. Naniniwala si Salazar na mas mapabibilis ito kung mayroon o may pagtutulungan ng pampubliko at pribadong sektor. Dagdag pa rito anya ang pagbibigay oportunidad sa mga mag-aaral tulad ng internship. Batid na iniulat kamakailan ng EDCOM 2 ang ilang suliranin sa sektor ng edukasyon tulad ng bumababang student proficiency ng mga estudyante.
Meantime po, importante po ang relasyon at partnerships with the private sector. For two reasons po, Bea. Okay. Yung una, alam mo po yung shortage ng classrooms, napakalaki. At hindi talaga kaya pag gobyerno lang ang gumanap sa tungkuling silang gagawa ng mga classroom. Kailangan talagang tumulong ang private sector para mapabilis po ang paggawa ng classrooms. Nagawa po to sa panahon ni Brother Armin, nung sekretarya po siya. At tingin ko rin sa habang nasa under Senator Ongara, kaya rin natin gawin. Pero kailangan talaga yung partnership. Ang ikalawa pong importanteng partnership po, in the meantime, habang po hindi pa talaga gumagaling ang ating basic education, ang ating, habang ini-improve pa natin yan, one solution po is talagang to get the private sector involved. Okay. Providing po internships or job opportunities to our students, whether or not, kahit hindi pa ako senior high school graduate yan, providing job opportunities, makakatulong po yan sa preparation ng estudyante natin para sa workplace. So these are two areas po na napaka-importante sa partnerships with the government. Si Philippine Business for Education, PBED President Chito Salazar. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, sa iba pang balita, 8 sa 10 Pilipino ang naniniwala na kinakailangang manuhol upang ma-access sa mga serbisyo ng pamahalaan. Ito ang ibinudyag ni Octave Research Fellow Professor Ranjit Rai sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service. Hindi pa man inilalabas ang aktual na survey ng Octave Research, ngunit ito ay may kaugnayan sa inilabas na survey kamakailan kung saan ang panunuhol o bribery ang pinakatalamak na uri ng korupsyon sa bansa. Ayon kay Prof. Ranjit Rai, ipinapakita ng mga numero na laganap ang kultura ng panunuhol mula sa pagkuha ng lisensya at certification hanggang sa pagkuha ng mga serbisyo ng pamahalaan tulad ng pagkuha ng gamot sa mga health centers. Nobody likes to do this. You know, can you imagine just accessing simple government services? That's a broad line, you know, or concept. That can be any service, but I presume it could be licenses, it could be any form of certification, it could be even simple government services. Accessing medicine. It's so hard in the eyes of the everyday Filipino to access these services without panunuhol. Professor Ranjit Rai. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinaghahandaan ngayon ng Commission on Filipinos Overseas o CFO ang pagpapatayo ng Continuing Care Retirement Community sa San Pablo City, Laguna. Sa programang Bridges on Air, iniulat ni CFO Community Correspondent Manny Tibe na layunin ng ahensyang matulungan ng mga Pilipino sa abroad na kalaunay nais magretiro dito sa bansa. Sentro rin ng proyektong ito na paunlarin ang mga buhay ng retired OFWs upang maging aktibo at produktong miyembro pa rin ng komunidad kahit matanda na. Katuwang ng CFO sa pagpapatupad ng proyekto ang mga miyembro ng Technical Working Group on Retirement and Reintegration tulad ng ATICA, Overseas Workers and Communities Initiative Incorporated, Department of Migrant Workers o DMW Region 4, Philippine Nursing Association of America at National Federation of Filipino Americans. Yung pong retirement committee, hindi lang po siya para bang tirahan. This is envisioned as a social enterprise community na ang kung mga Filipino diaspora natin would be the one to own and manage the facilities po. It will be a pilot project po natin. So kung makikita po natin na successful po yung ating project po, kasi 5-year study po ito sir, the next 5 years po madidevelop natin yung community. Pag naging successful po ito, maglalagay naman po tayo dun sa mga favorite destination po ng ating mga Filipino diaspora po. Kasi alam naman po natin, yung iba dyan mostly would request na dapat doon sa aming region, dapat doon sa aming province, meron kayong ganito na project. So parang
It's more like a diaspora-driven needs na kung kailangan po natin magtayo sa Bicol at merong malaking need para doon sa ganitong community, definitely po our Filipino diaspora investors will be the one to answer to that, and then mag-establish po tayo doon ng retirement community rin po, katulad po ng San Pablo. CFO Community Correspondent Manny Tibe. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay pa rin balita, sakaling magtagumpay ang itinatatag na Continuing Care Retirement Community sa San Pablo City, Laguna, plano ng Commission on Filipinos Overseas o CFO na gawin din ito sa iba pang retirement destination sa Pilipinas. Paliwanag ni CFO Community Correspondent Manny Tibe sa programang Bridges on Air, pag-aaralan ang pilot project na ito sa loob ng 5 taon at saka gagawin sa ibang mga lugar. Ito ang kauna-unahang Continuing Care Retirement Community na tatakbuhin ng Filipino diaspora sa bansa. Kabilang sa mga maaaring magbenepisyo sa proyektong ito ang mga independent living seniors, assisted living seniors at mga senior na nangangailangan ng intensive care. So, bakit po ba ginagawa ng CFO ito? Bakit tayo nakapag-partner with this organization po? Kasi we believe na yung pong ating mga kababayan po, yung ating mga Filipino diaspora po, sabi nga po ni Sir Aris, hindi po sila for life na magstay po doon. Eventually po, they're planning to return home, and as a government agency that caters to overseas Filipinos, we have plans to accommodate them kung paano ba magiging buhay nila once they return to the country. And we should have yung tong sistema to assist them as they plan to return home and maging productive members of society kahit po mga retired na po sila. Ito pong ating Continuing Care Retirement Community po. This is a landmark project for providing long-term care and sustainable home para sa mga aging members ng Filipino diaspora. We just had our MOA signing po ng January 21. And right now po nasa market study phase po tayo para po we'll be able to know ano po yung mga needs po ng ating Filipino diaspora that we can incorporate po doon sa ating proposed retirement community. CFO Community Correspondent Manny Tibe. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Hindi ipa-de-deport ng Bureau of Immigration ang naarestong espiya mula sa Mongolia kung mapatunayan ang kaniyang paglabag sa batas na may kinalaman sa national security. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak na agad silang naghain ng deportation case laban sa Mongolian national na matuklasan na isa itong highly trained fighter jet pilot at may lisensya mula sa isang military aviation school sa China. Gayunman kung magsasampa rin ang kaso ang pambansang pulisya at national security agencies, hindi nila ipatutupad ang pagpapabalik sa naarestong Mongolian pabalik sa kanyang bansa. On the part of the immigration, we file a deportation case based on the violation of the immigration law. However, if there are other law enforcement agencies, the security agencies that would, especially the AFP, would file another case, that would be the jurisdiction on their part. Though we can proceed with the deportation order, but once there's still accountability in other cases outside the immigration, we cannot implement a deportation order until the time it will be put in abeyance, Jerome. Then we have to wait until the time it was able to serve, if there is a penalty, if there's a resolution. But one thing, when we implement deportation, we would always seek clearances from other agencies to ensure that this subject, the deportee, will be accountable and was able to serve any accountability from other court of laws or from other jurisdictions. Tinig ni Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Yan po ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang pagbabalita sa mga karaganapan sa ating mga rehiyon. Para sa regional news, sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. what they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Department of Agrarian Reform o DAR Kalinga tagumpay na namahagi ng entitles, CLOAS, COCROMs at FMEs para sa mga agrarian reform beneficiaries ng Kalinga. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Baligi ngayon patungpal ti Department of Agrarian Reform Kalinga iti distribusyon iti e-titles, Certificate of Land Ownership Award wenno CLOAS, Certificate of Condonation and Release of Mortgage wenno COCROM ken farm machineries para kadagiti agrarian reform beneficiaries iti probinsya. Itinaangay a seremonya iti February 17 iti Kalinga Sports Center, 390 at titulo kin CLOAS nga daan nasurok 378 nga hektarya iti naipaay para iti 409 a beneficiaryo iti pasilking tinglayan. 1,043 iti nagtawag iti COCROM iti sidong ti New Agrarian Distribution Act. Baboy ni kita ito, dapat mo ng 30 million pesos na utang na iti beneficiaryo iti nakundon puno na hektar. Basta pa yan ay paayan isagay sa ayun ng drug transport nagatan 1.4 million pesos para iti kabaruan ng business cooperative kindog pa agriculture cooperative. May naikita ito, ikimpaganit na iti lokal na opisyal iti panagpaton kin panang alwa ti ARBs iti tagaan ay paay karangwada. Inyo na unay paay ni Regional Director Engineer Jimmy Santiago di DARR may ilaksid iti kari iti panagproseso dagiti dokumento ar aramidin ti DAR iti kabaulan na masuportaran dagiti mannalon para iti sustainable development. Manipod DZR kay Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Philippine Coconut Authority o PCA itinuturing na kabayanihan ang pagniniyog sa bansa. Si Ruel de Guzman ng RP Dagupan sa balita. Manisya so administrador na Philippine Coconut Authority o PCA, yabalag ya kabayanihan so panagtanam na nyog jad bansang Pilipinas. Jad agaway ya inaugurasyon ya Accelerating Salt Research and Innovation o ASIN Center jad Pangasinan State University o PSU Bimali Campus imbaga ng PCA Administrator Dr. Dexter Butad ya sabit dan pananisya to tan sa opisina da at lapod sa inyog at sa manunaan ya agricultural commodity para export na Pilipinas. Paliwawa ng Butad, man-aangkat sa bansa na palay, mais, tan arumniran agricultural commodity pero andi sunyog. Unong sa abitan opisyal, kada taon sa inyog at mangiitar na 3 billion US dollars para ang export revenue na bansa, tan aasaan na wadyad 25 million niya Pilipino. Ayaso sa kaya ng lapuan, akin at sa inyog natan at tatawagan na PCA ya crop of opportunities. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Chuck Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Benepisyaryo ng Project Aruga sa Puerto Princesa City bilang isa sa 4 na pilot areas sa bansa, madadagdagan pa ngayong taong 2026. Mag-uulat si Miriam Basig ng RP Palawan. Mag-abot pa sa kagatos ang kadulugang sa Project Aruga sa siyudad ang Puerto Princesa dating 2026. Sigon ki Adriel John Manzano, Project Development Officer 2, ang Innovations Division ang DSWD Mimaropa, ing kasong kaimplementar ang igpalawig nga proyekto sa siyudad ay kakabot din sa 2,000 ang Project Aruga sa Puerto Princesa nga ing lunsar datong unang Domingo ang Disyembre kasang dagon. Ang Project Aruga ay isa rang community-based program ang DSWD nga mi katuyo ang magtaw ikabilugang pagarisikason o holistic care para sa mga batang mi depresya ig andang pamilya. Karesibe ang mga matutumod nga benepisyaryo 10,000 tabiyang kantidad para sa medikal igarastuson sa pagadalan ang mga batang mi depresya ig midyandang home care support ig capacity building para sa mga gurang-gurang ig asikaso puwerta sa livelihood training para sa pamilya ig mas mayos nga akses sa serbisyo pang-medikal ig pang-komunidad. Sa dadi ay ultimo ang Puerto Princesa pa lamang sa probinsya ng Palawan maging sa kabilugang Mimaropa ang DSWD Project Aruga. Ang 3 pang pilot area sa nasyon nga Project Aruga ay ang mga munisipyo ang San Jose de Buenavista sa Antique Region 6, Santa Cruz sa probinsya ang Davao del Sur sa Region 11, ig syudad ang Lawag sa Ilocos Norte sa Region 1. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hukom sa Samar, binigyan diin na mananatiling independent at patas ang korte sa ilalim ng Tri-City Specialty Justice Zone na tututok sa paglaban kontra online sexual abuse and exploitation of children o OSAEC. Narito ang report ni Charmaine Perito Balvez ng RP Calbayog. Sa pakighimang raw sa Radyo Pilipinas Calbayog, ginpahayag ni Judge Maricarlo Cero, presiding judge sa Regional Trial Court Branch 41 sa Gandara ug convenor sa Calbayog City Justice Zone nga ang primera nga prinsipyo sa pagresolba sa mga kaso mao ang pagkamayada judicial independence. Sigon kan Judge Lucero, sisiguraduhon sa korte ang pagiging impartial ug evidence-based sa pagdesisyon. Dugang paniya, ginparigon na liwat ang guidelines sa pag-file sa kaso. Tikang sa anay nga prima facie evidence, yan na kinhanglan na reasonable certainty of conviction para masigurado nga marigon ang ebidensya antis pamandadon sa korte ang usang nga kaso. Sugad man, ginpahayag ni Judge Lucero nga importante ang suporta sa komunidad. Samtang, tututukan sa korte ang victim-centered approach sa hearing sa mga kaso. Sa ilarom sini nga sistema, pwede gumamit sa video link testimony ug child-friendly interview rooms para diri na kinhanglan atubangon pa san bata ang akusado sa mismo nga courtroom. Ini para malikyan ang dugang nga trauma ug uubdan luwat ini san mga programa panrehabilitasyon. Kasumpay naman san backlog sa mga korte, siring ni Judge Lucero nga magseserbe nga plataporma ang Justice Zone para dagmit nga matudlok ug mabaton ang mga bottlenecks sa pagkadelay sa proseso. Pinaagi sa regular nga meeting sa mga stakeholder ug mas mahugot nga koordinasyon ginalauman nga mapapadagmit ang pagproseso sa mga kaso nga diri ginsasakripisyo ang pagiging patas ug matadong san korte. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Post-nutrition in emergency monitoring isinagawa sa Tandag City, Surigao del Sur dahil sa epekto ng bagyong Basyang. Mag-uulat si Angel Luisa Obosa ng RP Tandag.
Gipahigayon sa City Nutrition Office sa lokal nga pagamahanan sa Tandag City ang ikatulong adlaw sa post-monitoring para sa nutrition and emergency kaniadtong February 13, 2026 isip tubag sa epekto sa bagyong Basyang. Nasakupan sa maong kalihukan ang mga barangay sa Maitom, Matikdom diin gihatagan og dakong pagtagad ang kahimtang sa nutrisyon sa mga batang nakasinati og malnutrisyon ug sa mga mabdos nga kababainhan. Sa monitoring nga gipahigayon, personal nga gitabangan sa nutrition team ang mga natumbok nga benepisyaryo. Ang mga batang adunay malnutrisyon nakadawat og Nutripacks nga adunay micronutrient powder ug multivitamins, samtang ang mga mabdos nakadawat usab og Nutripacks og folic acid aron masiguro ang ilahang maayong panglawas taliwala sa kasamtangang sitwasyon. Pinaagi sa padayon nga NIE monitoring gipamatud-an pag-usab sa lokal nga pagamahanan sa Tandag ang ilahang ligon nga paningkamot sa pag-atiman sa panglawas ug kaayuhan sa matag tandaganon. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Obosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Plan Brigada Masjid 2026 isinagawa ng Philippine Coast Guard sa Sulu bilang pakikisa sa buwan ng Ramadan. May report si Eloisa Mohamad ng RP Holo. Piyaw sa Philippine Coast Guard Eastern Sulu Inoplan Brigada Masjid 2026 sa Barangay Tanduk Batu, ibang Barangay Kanmindu sa Municipality Sinaluok. Maksud sin pakaradya ni kapakita in pamagbugi bangsa Muslimin na pagsabo sin Holy Month sin Ramadan. Timaod na nasabot pakaradyan in personal sinasabot station at tulong tabang si mga imam, iba na mga kabataan Guarangaluok National High School. Magpahot pisab sin paghambuok, pag-adat, iba na pagsama-sama. Amuin na paruli sin kauman. Bang doon, bahagi day sab sin kaayo nila ini ina masimasiya advocacy sin Coast Guard. Amon buko na jahat, dirihila na paruli ina kalapasan, iba na kajakahan ina karakatan. So alapay ray sa pagpugot sina paghambuok, pag-adat haad, iba na religion. Damikian mahugot pa sugpatan ha kauman. Denga RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po rin ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ice cream, masarap ba o mapanganib? Alam ba ninyo na may ilang commercial ice cream na may mga sangkap na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan? Marami ang naglalaman ng high fructose corn syrup na konektado sa labis na katabaan at diabetes. Ginagamit din ng emulsifiers tulad ng polysorbate 80 na posibleng makaapekto sa kalusugan ng bituka at magdulot ng pamamaga. Ang mga artificial flavors, preservatives at food coloring gaya ng Red 40 at Yellow 5 ay maaaring magdulot ng allergy o hyperactivity lalo na sa mga bata. May ilang ice cream din na may titanium dioxide, isang pampaputi na ayon sa pag-aaral ay may kaugnayan sa cancer. Kaya sa susunod na bibili kayo ng ice cream, basahin ang label at piliin ang natural at ligtas para sa kalusugan ng inyong pamilya. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Inanunsyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na ibinaba nito ng 25 basis points ang Target Reverse Repurchase o RRP rate kasunod ng pinakahuling pulong ng Monetary Board. Ayon sa BSP, ang bagong RRP rate ay nasa 4.25% mula sa dating antas na 4.5%. Kasabay nito, inayos din ng Bangko Sentral ang mga interest rate sa overnight facilities. Ang overnight deposit facility ay itinakda sa 3.75% habang ang overnight lending facility naman ay nasa 4.75%.
Ang rate cut ay naglalayong maibsan ang epekto ng mabagal na economic growth. Maalalang sa pagpupulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at BSP Governor Eli Remolona sa Malacanang, na pag-usapan nila ang direksyon ng Bangko Sentral na interest rate cut, economic outlook ng bansa. Today, we decided to cut the BSP's key interest rate by 25 basis points. This brings the RRP rate down to 4.25%. Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inilunsad ng Government Service Insurance System o GSIS ang isang microloan program na layong palawakin ang credit portfolio nito at bigyan ang mga kawani ng gobyerno ng mas ligtas na alternatibo sa mga informal lender. Ayon sa GSIS, ang programang Ginhawa Go ay nagbibigay daan sa mga kwalipikadong miyembro na makahiram mula 1,000 piso hanggang 50,000 piso. Kasabay ito ng patuloy na paglago ng pondo matapos magtala ng 1.7% na pagtaas sa net income na umabot sa 138 billion pesos noong 2025 habang papalapit sa 2 trillion pesos ang kabuang assets. Sinabi ni GSIS President at General Manager Jose Arnulfo Veloso na layon ng microloan na mabawasan ang pagdepende sa mapagsamantalang pautang. Idinagdag naman ni Finance Secretary Frederick Go na nagbibigay ito ng mas maaasahan at mas mababang interes para sa mga empleyado ng gobyerno. Ang short-term loans na hanggang 4,000 piso ay maaaring bayaran sa loob ng 30, 60 o 70 araw, habang ang mas malalaking pautang na 5,000 hanggang 50,000 ay may termino mula 3 hanggang 24 na buwan. Ang interest rate ay nasa 6 hanggang 7% kada taon, depende sa uri ng membership at haba ng kontribusyon. Binigyan din ni Veloso na ang 6% interes ay kasalukuyang pinakamababa sa merkado kahit may inaasahang pagbaba ng benchmark rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasama rin sa programa ang Loan Redemption Insurance na nagtatanggal ng natitirang utang sakaling pumanaw ang borrower at gumagamit ng mandatory payroll deduction para masiguro ang tamang bayad. Ang aplikasyon ay isinasagawa lamang sa GSIS Touch app at diretso namang ipinapasok ang loan proceeds sa GSIS e-card o ATM account ng miyembro. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Target ng telco giant na Globe na maabot ang 100% coverage ng Pilipinas ngayong taon sa paglulunsad ng Starlink Direct-to-Cell o DTC service, isang teknolohiyang magpapakonekta sa LTE phones kahit sa mga lugar na walang cell signal. Sa isang media briefing, sinabi ni Globe President at Chief Executive Officer Carl Cruz na maaaring ilunsad ang serbisyo sa huling bahagi ng Marso o unang linggo ng Abril na maglalagay sa Pilipinas bilang ika-8 bansa sa mundo na gagamit ng teknolohiyang ito. Binigyan din ni Cruz na ang konektibidad ay itinuturing ng ika-5 utility kasabay ng kuryente, tubig, transportasyon at waste management at hindi dapat hadlangan ng geography ang pag-access sa digital na oportunidad. Ibinahagi naman ni Globe Consumer Mobile Business Vice President Eric Tanbauco na matagumpay ang initial testing ng DCC sa mga lugar sa Bataan, Batangas at Rizal na walang terrestrial signal.
nakapagpadala ng SMS, nakagamit ng light data services, Viber, WhatsApp at nakapag-access pa ng eGovPH ang mga test teams. Ayon kay Tanbauco, nasa 76% na ang mobile coverage ng Globe at ang natitirang 4%, karaniwang mga liblib na lugar, ay maaabot na sa pag-activate ng Starlink DTC. Target ng Globe na makamit ang 100% coverage pagsapit ng early second quarter. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahang magsasara ang buwan ng Pebrero na may halo-halong galaw sa presyo ng produktong petrolyo, ayon yan sa Department of Energy o DOE, dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, Iran, Russia at Ukraine. Batay sa trading data ng Means of Platts Singapore, sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na posibleng bumaba ng 45 sentimo kada litro ang gasolina, habang maaaring tumaas ng 5 sentimo ang diesel at 10 sentimo ang kerosene. Ayon kay Romero, maaari pang magbago ang mga presyong ito depende sa kalalabasan ng Friday trading, lalo na sa gitna ng mas matinding pahayag ni US President Donald Trump na nagpapahiwatig na mas malamang ang isang military strike laban sa Iran. Nagdaos din ng joint naval exercises ang Iran at Russia ngayong linggo batay sa ulat ng Iranian state media. Ipinaliwanag niya na malaki ang epekto ng tensyon sa Middle East dahil maaring maantala ang pagdaan ng mga barkong nagdadala ng krudo sa Strait of Hormuz, ang pangunahing ruta ng petroleum shipments. May alternatibong ruta sa Africa, ngunit mas mababa ito o mas mahaba ito at mas mapanganib dahil sa presensya ng mga pirata. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-20 ng Pebrero, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 57 piso at 76 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 37 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 72 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 40 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 42 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 78 piso at 7 sentimo. Nasa 68 piso at 25 sentimo ang euro, 42 piso at 37 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 45 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mahilig ka ba sa online at video games? Legendary! Narito ang ilan sa mga benepisyong hatid ng online gaming. Ito ay mainam na stress reliever, nagpapahusay sa koordinasyon ng mata at kamay, nagpapahusay ng memorya, konsentrasyon at problem-solving skills. Naituturo rin nito ang kahalagahan ng teamwork at pakikitungo sa kapwa. Pero tandaan, ang lahat ng sobra ay masama, kaya play well and play in moderation. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Natapos na ang kahangahangang kampanya ni Filipina tennis star Alex Ayala sa Women's Tennis Association o WTA 1000 Dubai Tennis Championships matapos siyang talunin ni world number 4 Coco Gauff 0-6 at 2-6 sa kanilang quarterfinal match na ginanap ng maaga nitong Biyernes sa punong-puno na Aviation Club Tennis Center. Nahirapan si Ayala sa unang set habang kontrolado ni Gauff ang laro sa pamamagitan ng mabibigat na tirada at agresibong returns. Sa second set, nakabawi ang 20 anyos na Pinay matapos maungusan ng 0-4 at nakakuha ng dalawang magkakasunod na games para pansamantalang makuha ang momentum. Ngunit agad bumalik sa forma ang Amerikanang tennis star na kahit may ilang unforced errors at 8 double faults ay tinapos ang huling dalawang games upang makuha ang panalo sa loob lamang na 1 oras at 7 minuto. Bagamat natapos ang kampanya, umuuwi si Ayala na may pinakamalalim na pag-abante niya sa isang WTA 1000 tournament, isang mahalagang hakbang sa kanyang pag-angat sa pandaigdigang tennis scene. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Opisyal nang may kapalit ang token text para sa na-injure na si Rondae Hollis Jefferson matapos dumating sa bansa ang 7'3" former NBA player na si Bol Bol para sa kanilang title defense sa PBA Commissioner's Cup. Lumapag si Bol sa Maynila nitong Huwebes, ilang linggo bago magsimula ang conference sa Marso 11. Ang 26 anyos na American South Sudanese big man, anak ng yumaong NBA legend na si Manute Bol, ay magdadala ng laki, haba at international pedigree sa tropang 5G. Na-draft si Bol bilang 44th overall pick ng Miami Heat noong 2019, ngunit hindi siya nakapaglaro para sa koponan. Naglaro siya sa Denver Nuggets, Orlando Magic at pinakahuli sa Phoenix Suns noong 2025. Sa 6 na season sa NBA, nagtala siya ng averages na 6.5 points at 3.5 rebounds per game, habang ang kanyang pinakamagandang taon ay noong 2022 to 2023 kung saan nag-average siya ng 9.1 points, 5.8 rebounds at 1.2 blocks sa 70 laro para sa Magic. Kilala si Bol sa kakaibang kombinasyon ng taas, mobility at perimeter skills, mga katangiang inaasahang magbibigay ng malaking matchup problems sa PBA, lalo na sa unlimited height import format ng Commissioner's Cup. Ito ang unang pagkakataon na maglalaro si Bol sa labas ng NBA. Papalitan niya si Hollis Jefferson na nagtamo ng season-ending Achilles injury habang naglalaro para sa Meralco sa East Asia Super League. Handa na ang TNT na ipagpatuloy ang kanilang title defense ngayong kasama ang isa sa pinakamalalaking imports sa kasaysayan ng liga. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pararangalan ng University of Perpetual Help System Delta ang isa sa pinakadakilang produkto ng kanilang basketball program sa pagretiro ng number 6 jersey ni Bong Hawkins, kabilang sa PBA's 50 Greatest Players sa Pebrero 20 sa Altas Gym 2 bilang bahagi ng University Week celebration. Makakasama ni Hawkins sa seremonya sina University President Dr. Anthony Tamayo, Vice President for Sports Anton Tamayo at School Director Dr. Arnaldo de Guzman. Kilala bilang The Hawk dahil sa kanyang all-around game, naging unang Altas standout si Hawkins na nagkaroon ng matagumpay na professional career. Nagwagi siya ng 8 PBA championships mula 1995 hanggang 2003, nag-uwi ng Finals Most Valuable Player Award at nakapiling sa ilang All-Star at Mythical Team selections.
Bago sumikat sa PBA, naglaro si Hawkins para sa Perpetual mula 1984 hanggang 1989 sa ilalim ni Coach Robert Litawa at pinangunahan ang Las Piñas-based squad sa kanilang unang NCAA Finals appearance noong Season 65 sa taong 1989. Noong 2026, ginawaran din siya ng Distinguished Alumni in Sports sa Grand Alumni Homecoming. Kasabay ni Scotty Thompson, ang unang perpetual varsity player na niretiro ang number 6 jersey noong 2023. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Papalipad na patungong Maynila si Quentin Meliora Brown upang sumama sa Gilas Pilipinas para sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ayon sa anunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP nitong Huwebes. Lumabas ang balita matapos ang mga ulat na hindi makakalaro ang Chiba Jets big man sa mga laro sa Pebrero 26 at Marso 1 dahil umano sa contract dispute. Nilinaw ng SBP na direktang nakipag-usap sila kay Meliora Brown at sa kanyang pamilya. Ayon sa pahayag ng Federation, matapos ang direktang pag-uusap kay Quentin Meliora Brown at sa kanyang pamilya, inanunsyo ng SBP na siya ay papunta na sa Maynila mula Japan. Dahil inaasahang hindi makakalaro si Kai Soto dahil sa kanyang injury, binigyan din ng SBP na handa si Meliora Brown na palakasin ang Gilas lalo na sa pangangailangan ng malawak o malaking presensya sa ilalim kontra Australia at New Zealand. Sasamahan ni si Meliora Brown kina 9-time PBA Most Valuable Player Junmar Fajardo at AJ Edu sa pagbabantay sa frontline habang target ng Gilas ang mahalagang panalo laban sa dalawang pinakamalalakas at pinakamalalaking koponan sa riyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nananatiling walang talo ang PLDT sa Premier Volleyball League o PVL All Philippine Conference matapos talunin ang Akari sa 4 na set, 25-22, 25-27, 25-21 at 25-17 nitong Huwebes sa larong ginanap sa Phil Oil Center sa San Juan. Mabilis na bumawi ang high-speed hitters mula sa masikip na second set, muling ipinakita ang kanilang lakas sa opensa at depensa. Kontrolado nila ang laro sa halos buong 2 oras tungo sa kanilang ikatlong magkakasunod na panalo na nag-angat sa kanila sa tuktok ng standings kasama ang NX LED. Pinangunahan ni veteran setter Kim Fajardo ang maayos na pag-ikot ng bola dahilan para 5 manlalaro ng PLDT ang nakapagtala ng double figures. Nanguna si Savvy Davison na may 18 puntos mula sa 16 na kills habang naghari si Majoy Baron sa net sa 7 blocks at 14 na puntos. Nagdagdag si Kiana D ng 14 na puntos at tig-10 naman sina Micah Reyes at Alea Malaluan. Bumida rin si team captain at libero Kath Arado sa depensa, may 26 na excellent digs at 10 excellent receptions. Anya, pinaghandaan nila ang defensive patterns ng Akari dahil alam nilang magiging matindi ang laban at kakailanganin ng mahabang pasensya. Pinuri rin ni Arado ang kontribusyon ng kanilang second unit, lalo na sina Kisha Bedonia at Sheila Kiseo na umangat sa kritikal na third set habang nagpapahiga si Davison. Sa kabila ng talento nina Fifi Sharma, Gretchen Soltones, Sed Domingo at Ivy Lacsina, nananatiling walang panalo ang Akari at nalubog sa ikatlong magkakasunod na talo. Kumamada ng 16 at 13 puntos sina Sharma at Lacsina habang 24
isang puntos ang pinagsama nina Domingo at Soltones, ngunit hindi sapat para pigilan ang pagbagsak. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na ang kasal ay isa sa pinakamatandang tradisyon sa mundo na nagsimula mahigit 5,000 taon na ang nakalilipas? Isinusuot naman ang singsing sa kaliwang kamay dahil pinaniniwala ang may ugat ng pag-ibig na diretso sa puso. At alam nyo ba, ang buwan ng Hunyo ang pinakapaborito para sa mga kasal dahil ipinangalan ito kay Juno, ang diyosa ng pag-aasawa. Dito sa Pilipinas, ang kasal ay tinuturing na sagradong sakramento. Kaya't wala pa rin divorce law hanggang ngayon. Kaya tandaan, ang tunay na kasal ay hindi lang tungkol sa selebrasyon, kundi sa habang buhay na pangako ng pag-ibig at katapatan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito, engaged na ang celebrity couple na sina Iwa Moto at Pampi Lacson matapos ibahagi ng aktres ang masayang balita sa Instagram. Ipinost kasi ni Iwa ang sweet reel mula sa kanilang Japan trip kung saan sabay nilang itinaas ang kanilang mga kamay at ipinakita ang kanilang kumikinang o ang kumikinang niyang engagement ring. Sa caption, inilarawan ni Iwa si Pampi bilang kanyang always and forever at best friend at nagpahayag ng pananabik na maging asawa ito. Ibinahagi rin niya na halos 14 years na silang magkasama at maraming pagsubok na nalampasan sa tulong ng Diyos. At yun nga, kapopost lang ng naturang Instagram post ni Iwa ay nagpaabot agad ng pagbati ang kanilang fans at mga kaibigan nila sa showbiz. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa sa iba pa nating mga chika for today, posibleng masampahan ng kaso ang vlogger na si Jack Argota matapos niyang aminin na nag-post ito sa kanyang social media account ng pekeng medical certificate ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Personal na nagtungo si Argota sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI nitong February 18 matapos makatanggap ng subpoena kaugnay ng kanyang social media post. Inamin niyang fake ang larawan at ginawa niya ito para lamang daw sa engagement. Bagamat inamin ang pagkakamali, wala raw siyang pinagsisisihan sa kanyang naging aksyon. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, dapat ipatupad ang batas at managot ang sinamang mapatutunayang lumabag dito. Binigyan din niya na hindi dapat ginagawang biro daw ang pagko-content lalo na at patuloy ang laban ng pamalaan kontra fake news. Sa ngayon, wala pang anunsyo ang NBI kung sasampahan ng formal na kaso ang naturang vlogger. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Matagumpay na naipasa ng actress at beauty queen na si Rufa Gutierrez ang kanyang defense ng kanyang thesis proposal para sa kanyang master's degree sa Communication Arts sa Philippine Women's University. Nagpasalamat si Rufa sa kanyang thesis advisor na si Dr. Shirley Padua at sa lahat ng sumuporta sa kanya. Ibinahagi rin niya na hindi madali ang pagsabayin ang trabaho, pamilya
at pag-aaral. Ngunit sulit ang lahat ng sakripisyo. Hinikayat din niya ang iba na huwag tumigil sa pag-abot ng kanilang mga pangarap anuman ang edad. Matatanda ang nagtapos siya ng bachelor's degree noong 2022 at sa edad na 48 at noong Disyembre lang nakarang taon ay bumalik siya sa pag-aaral para kunin ang kanyang master's degree. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Inamin ng television host businessman na si Willie Revillame na natalo ito sa casino gambling na umabot sa mahigit 1 bilyong piso. Sa isang panayam sa telebisyon, sinabi niyang hindi siya magsisinungaling tungkol sa kanyang naging karanasan kahit binansagan siya ng iba na mayabang dahil sa kanyang pagiging prangka. Ayon kay Willie, tinuturing niyang isang mahalagang learning experience ang kanyang pagkatalo dahil napagtanto niyang hindi talaga nananalo o walang nananalo sa sugal, lalo na kung hindi marunong tumigil. Gayunpaman, iginit niyang hindi siya nalulong sa pagsusugal at wala siyang ibang bisyo tulad ng alak, sigarilyo o ipinagbabawal na gamot. Para sa kanya, naging wake-up call ang karanasang ito tungkol sa pagsusugal. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, gaganapin sa Pebrero 21, bukas na yan, ang kauna-unahang parangal ng Philippine Arts, Film and Television Awards o PAFTA sa Manila Hotel sa lungsod ng Maynila. Kabilang sa pararangalan ay ang mga aktor na sina Coco Martin, Dingdong Dantes, Marian Rivera at Carla Abellana, kasama ang iba pang natatanging personalidad sa pelikula at telebisyon. Layunin ng PAFTA na kilalanin ang kahusayan at ambag ng mga individual at institusyon sa sining at kulturang Pilipino kabilang ang pelikula, telebisyon, teatro, modeling at performing arts, pati na rin ang kontribusyon sa pamumuno, serbisyo publiko at pagkakawang gawa. Sa mga espesyal na parangal, tumanggap ng pagkilala sina Judy Ann Santos para sa Iconic Film Performance Award, si Maris Racal para sa Breakthrough Performance Award at sina Andres Bulak at Kai Montinola bilang Youth Icons. Sa larangan ng pelikula, itinanghal na Best Actress si Marian Rivera para sa Balota, habang Best Actor si Dennis Trillo para sa Green Bones. Kinilala rin Best Film ang Balota at pinarangalan ang iba pang natatanging artista at production team sa iba't ibang kategorya. Plano rin ng PAFTA na magsagawa ng acting workshop para sa mga magiging talento nito sa hinaharap. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. NOMG, wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Junella at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer Jerome Toledo na siya rin naghatid ng ating balitang showbiz. Sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, at maraming salamat sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon.
Ang Pilipinas ngayon.